Punta tayo ngayon sa branding and direct response. Okay? So, direct response and branding. Ano ibig sabihin niyan, sir? No? So, branding kasi, ito yung nurture tayo. Right? So, pag-build to nung long-term relationship or customer loyalty. Parang yung kanina, yung organic marketing, nandun siya, di ba? Ang purpose nun is brand recognition, nurture the audience, explainer ng ating mga produkto, explainer ng ating mga value, pricing, di ba, in-offer natin, or even social proof, bakit ba tayo in the first place nagnenegosyo, ano ba yung mission ng yung mapapansin mo yung mga negosyo may mga mission, may mga vision, may mga values, 'no? Hindi yan basta nilagay lang 'no, para maging part ng HR. Nilagay yun para yun yung focus nung company, okay? Which is part of the branding, 'no? So, the goal of the branding, yun nga sabi natin, is build the trust, 'no? So, the trust is ang example natin yung storytelling daw, right? And yung history, values through content sa ating mga social media, right? Because it increases nga yung ating brand recall. So, 'pag naaalala tayo ng mga tao, ah, naiisip nila tayo na yun nga, yung company na 'to feeling ko maso-solve nito yung problem ko sa masakit na paa ko 'pag nagba-basketball ako. So, I think either I'll go to Adidas, I'll go to New Balance or Nike, 'no? Yung New Balance 'no, imaginin mo nagkuha sila ng endorser na bago, parang Stephen Curry 'no, nilock nila yung parang I think millions of dollars of, contract 'no, para dun sa isang athlete. Ganun nila gustong i-build yung brand nila, 'di ba? Through that athlete. So, parang yun yung naging, way nila para mas makilala sila, 'di ba? Pino-post nila 'yan kung ano yung ginagawa nung athlete na yun 'no, parang siya yung siya yung nagdadala mismo nung brand to create that brand recall. Now, punta tayo sa direct response. Alam mo ano ibig sabihin ng direct response 'no? So, kunyari, nagtatakbo tayo ng ads 'no, and then meron tayo dong mga 50% off with this ano, t-shirt, may clothing tayo, 50% off this clothing na napakaganda ng tela galing ibang bansa, limited edition, 'no? Wala nito, ano lang 'to, 10 lang 'to, ginawa ko sa buong mundo, ako lang meron, sa kayong 10 lang meron. So, parang ang aim niya is magkaroon ng quick response to buy, parang gano'n lang siya, 'no? So, yun yung makikita mo yung mga flash announcement pati sa mga Forever 21 'no, H&M, makikita mo ang daming pula, namumula yung mga pages nila 'no, for us to take actions and get that direct response. So, mapapansin mo dito sa funnel natin 'no, sa funnel natin 'pag gano'n, 'di ba? Yung branding is nasa tuktok of the funnel and nasa baba yung direct response. Because 'no, yung branding nga is ating parang malaking megaphone. Dito natin nurture yung mga audience. And then, bababa siya papunta dun sa direct response kasi ready na tayo. Kumbaga, dun sa organic, no, nagpapakilala, pero hindi pa tayo nagta-try bumenta. And then, napansin mong ready na, dito ka na pwedeng bumitaw ng pitch mo or ng mga sales mo. 'Di ba? Kasi napansin niyo ba 'di ba nakaka-cringe minsan 'no, kapag sobrang benta ng benta ng benta ng benta yung mga negosyante online, yung mga brand 'no. 'Di ba parang parang ayaw mo dumaan minsan, parang ayaw mo bumili minsan 'no. Parang ngayon nga yung last time nga ba nagkaroon kami ng sample sa Cyberzone 'di ba? Nakita mo ba haharangin ka ng mga tao dun na, "Bili, bili anong hanap mo sir?" Mga gano'n 'di ba, may mga gano'n pa. Minsan naman kapag dadaan ka sa malls 'di ba, may mga nag-aabot sa'yo ng flyers 'di ba, "Oo, oo, oo, bili." Parang gustong isalpak sa'yo, eh, 'di ba, "Kunin mo 'to, bili mo 'to." 'Di ba? Parang nakakaano siya 'no. So, iniiwasan natin yung mga gano'n sa marketing kasi nakakasira siya ng brand, 'di ba? Parang nagmumukhang desperado yung brand, desperado yung business mo, 'di ba? Ayaw mong magmukhang desperado yung negosyo mo. Kasi nga
lalayuan ka ng mga customers mo. Pansinin mo yung Apple, 'di ba? 'Pag pumunta ka ng Apple, wala sa'yo agad lalapit na mga staff nila, 'di ba? Order taker lang sila. Kumbaga pagpunta mo dun wala silang pakialam sa'yo kung bibili ka o hindi, 'di ba? Pero alam nila yung value nila, alam nila yung brand nila na 'pag pumasok ka, ready to buy ka, I'll take your order. Ganun yung thinking na bibili na lang sila. Hindi na nila kailangan na, "Sir, ito yung flyers namin, ito yung mga bago namin, ito yung mga sales namin sir, anong gusto mo diyang bilhin sir? Gusto mo sir, meron pa ako ditong nakatago na ikaw lang yung makakabili sir, murang-mura." Alam mo yung mga gano'n 'no? Parang, are you trying to ano ba, to budol budol mo ako parang gano'n 'no? Hindi siya gano'n 'no, kasi nga nasisira nga yung brand nila. So, because of their brand consistency 'no, through so many years 'no, na-build nila yung Apple and now 'di ba, sila yung top of the top companies in the world today. Worth I think papunta na sila sa $1 trillion valuation of their business. Imagine that because of that brand na na-build nila. Okay, so I hope you learned something out of that bago tayo tumalon sa ating part 3. So another comment there just to ano lang baka may nakuha ba kayo diyan. Anong mas gusto nyo, branding or direct response? Comment naman ng mabilis diyan. Siyempre 'pag branding medyo matagal, 'di ba? Pero 'pag nag-direct response ka, benta na agad, 'di ba? 'Di ba? Sabi ni Melvin, "Mas gusto ko branding." Irene, branding din. Si Trixie, branding din. Tama, 'di ba? Kasi nga 'pag meron kang branding, 'di ba, kahit saan ka magpunta, that's who you are. I'll buy from you. Yung iba nga, eh, "Get my money. Eto na, bigay ko na sa'yo yung pera ko, basta bigyan mo ako ng produkto mo." Pansinin mo, may gusto akong bilhin na camera, pangalan niya DJI camera, gusto kong bumili. Pagpunta ko dun sa store nila, walang stock. Nakatatlong ano na ako, nakapunta na ako ng, Mega Mall, nakapunta ako Robinson, nakapunta ako ng, saan ba yung isa, Eastwood, wala lahat ng stocks. Gano'n ako parang gustong bumili nun, dahil nakuha niya yung ano ko, yung loyalty 'no, kasi nga gusto ko yung brand na yun na parang napakita talaga nung DJI sa'kin na ang ganda nung camera nila 'no. Because of their branding. Hindi siya nag-offer sa akin ng direct response, pero based on my experience, feeling ko nito yung problema ko kaya gustong-gusto ko 'tong brand na 'to, 'no. So, pagdating ko sa website, dun lang sila meron. So, napakaganda nun 'no, meron kang scarcity, nakontrol mo yung brand mo. So, kaya mo ngayong kontrolin yung price na binebenta mo. Yun yung ginagawa ng mga Hermes, Balmain, Gucci 'no, Dolce& and Gabbana. Eh, papansinin mo yung mga brand na 'to nasa Asia yung mga manufacturing, 'di ba? Baka majority pa nun nasa China. Magkano lang yung puhunan nila, pero 'pag binenta nila 'di ba, $5,000, $10,000, 1,000,000 for a bag. Oh my God, 'di ba? Why? Because branding, 'no? Okay, I hope you get that.